Hey mga brods, ito pong si Dwight Howard, ito pong mga post niya sa social media para nagpaparinig ito na gustong pumunta ng PBA dahil nga daw yung height ni Dwight Howard ay pasok dito sa height limit sa atin sa Commissioner's Cup 2023 which is 6'9". Dahil ang listed height nga ni Dwight Howard sa NBA ay 6'10" mga kabrods, which is ang mga sukatan kasi sa NBA may sapatos, unlike dito sa Pinas yung mga height or yung mga listed height dito sa atin sa mga PBA players natin ay mga walang sapatos mga brods. So kapag tinanggalan mo si Dwight Howard na isang 6'10" ng sapatos, magiging 6'9" na lang din talaga yan mga brods. Kaya nga pwede talaga siya na makalaro dito sa PBA. Kaya nagpaparinig si Dwight Howard sa social media na dito nga pasok siya sa height limit sa atin sa ating PBA Commissioner's Cup 2023. At yun nga mga brods, kasama na rin niya ito pong si Andre Blatch na napunta na dito sa Pinas, which is nag-arrive na sila dito para nga sa kanilang Dubai International Championship. Ito nga, yun nga, i-represent nila ito pong Strong Group Realty Philippines. So malakas talaga ito pong lineup ng Strong Group mga brods. Syempre biruin nyo, Dwight Howard na yan. Isa ito sa mga talagang tumatak sa NBA fans no bilang isang ex-NBA player, at yun nga kakakampiyon lang recently noong 2020 ito pong si Dwight Howard sa bubble sa NBA with Los Angeles Lakers led by LeBron James. So kung itong si Dwight Howard mga kabrods nagpaparinig dito sa PBA, sino naman ang mga kupunan na pwedeng mapuntahan ni Dwight Howard or kayang patusin yung offer ni Dwight Howard or yung kanyang price? Dahil nga sa value ni Dwight Howard, alam ko malaki-laki mga bro. Sabi nga nila $20,000 a month ang binibigay ng mga sahod na imports dito sa PBA, pero pwede pa yan mahigitan dahil Dwight Howard na yan. Ito pong Barangay Ginebra San Miguel, isa ito sa mga pinakamayamang team dito sa PBA. Gate attendance palang panalo na dahil sa mga Ginebra fans. Kaya nga ito pong Barangay Ginebra ay sila ang mga may bagay talaga na pwedeng kunin. Ito pong si Dwight Howard at sila ang may kaya doon sa value ni Dwight Howard. Dahil ang Ginebra mga brods, naghahanap ito ng mga replacement import pagkatapos nga na ito pong si Tony Bishop ay sumasakit nga daw ang kanyang knee injury sa kanilang last game against Northport Batampier. At yun nga, hindi naman natin sinasabi na injured na si Tony Bishop, pero namamagayan mga brods. Once na matagtag mo yan ay baka bumigay, at wag naman sana. Kaya nga ito pong si Dwight Howard ay once na makapunta dito sa PBA, baka nga ang Ginebra ang kukuha sa kanya dahil ang Ginebra lang din naman ang may kayang kunin. Ito pong si Dwight Howard. Yung MVP group kaya naman mga kabrods, pero ang lalakas na kasi ng mga imports na kinukuha nila ngayong season 2023 to 2024 Commissioner's Cup. Ang Ginebra medyo nag-i-struggle sila kay Bishop gawa doon sa kanyang knee pain mga kabrods against Northport Batampier. Kaya ang baka lumilinaw na ito pong si Dwight Howard ay baka dito na mapunta sa PBA sa Barangay Ginebra San Miguel. May mga nagsasabi nga Converge Fiber Xers na ito pong si Dwight Howard na papupunta siya doon. Pero sa tingin nyo ba ang Converge, kakayanin ba ang price or value ni Dwight Howard, knowing na ang Converge ay isa rin ito sa mga farm teams dito sa PBA na pinapamigay yung mga superstars na ito like Jeronteng Maverick Amisi? Kaya baka ang Ginebra na ang talagang bukod tanging kayang kumuha dito kay Dwight Howard. So, sa tingin nyo mga brods, ito po bang Barangay Ginebra San Miguel kukunin si Dwight Howard kapalit ni Tony Bishop, at babagay ba si Dwight doon? So komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, at isa-isa natin yan sa dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Balita nga ito pong si Greg Slaughter gusto nang bumalik din dito sa PBA sa atin sa Pilipinas, dahil yun nga ito pong Rising Zephyr Fukuoka yun nga nagkakalubuan sila dito ni Greg Slaughter, dahil nga ito pong si Greg ay kakaunting numbers or production ng numero ito pong ginagawa ni Greg ngayon or ina-average na dito sa Rising Zephyr Fukuoka sa Japan mga kabrods. Kaya binabalak na ng Rising Zephyr na yun nga ilagay siya doon po sa free agency, or yun nga mga brods, or worst baka walang kumuha na kupunan doon sa kanyang liga sa Japan B-League. Kaya nga ito pong si Greg Slaughter, kapag wala nang kumuha sa kanya dyan, yun nga ibabalik na siya dito sa atin sa PBA sa Pinas. Pero
Mga kabrods, isa nga po, ito pong SMB ang isa sa mga gustong kumuha rin dito po kay Greg Zila. Dahil ito nga pong si Junmar Fajardo ay alam naman natin na injury prone na rin ito pong si Abay. Syempre tagtag na rin ito pong si Junmar sa ilalim, lagi siyang binabody-body. Kailangan rin niya talaga ng katulong or yung presence ng isang 7-footer na katulad ni Greg Slaughter. Dahil ito nga pong si Wala Totua, yun nga mga brods, inconsistent na rin daw. Ito pong si Greg Slaughter, 7-footer ito mga brods, at malaki talagang maitutulong nito. Hindi naman ito basta-basta kukunin sa Japan kung wala lang. Dahil yun nga, alam naman natin na si Greg ay nag-improve na rin dito sa Rising Zephyr Fukuoka. Alam naman natin, doon sa Japan, kakaiba rin naman yung kompetisyon doon. Mataas ang level ng kompetisyon doon kaysa dito sa Pinas, sa PBA na 12 teams lang, unlike sa Japan B-League, napakaraming kupunan at maraming games ang mailalaban sa'yo. Kaya nga maraming imports at malalakas na imports ang mga nakakatapat doon ni Greg's daughter, unlike dito sa Pinas na yun nga, may mga All-Filipino Cup din kasi tayo, which is may mga season na wala tayong imports. Sa Japan B-League, lahat doon ng season mga broads may import. Kaya nga ito po si Greg's daughter, tagtag din doon sa ilalim. Kaso nga lang, limitado nga lang yung minuto na ito sa Rising Zephyr Fukuoka. Kasi nga yun nga, nakikitaan nila ito pong si Greg's daughter na kahit bigyan or ibabad mo ito sa loob, mga kabrods, yun nga, kakaunti lang ang naiaambag neto ni Greg's daughter, which is may mga better players na naipapasok yung coach ng Rising Zephyr Fukuoka kaysa kay Greg Slaughter. So kaya nga, doon nga lalagay na ito sa free agent mga broads or unrestricted free agent mga kabrods. Ito pong si Greg Zila, alam naman natin si Greg, mahilig ito sa mga matataas na sahod. Di ba nga, ito pong sa Barangay Nebra San Miguel, gusto pa nito maghangad ng mataas na sahod. Kaya dun siya trinade dito sa Northport Batangas. Kaya nga dito sa Northport, naghangad din siya ng mataas na sahod. Ano nangyari? Hindi na ito ni-renew ng Northport Batangas. Kaya nga, mas babagi siya sa Japan B-League dahil mataas ang sahuran doon. Kaso nga lang, kapag binitawan na siya ng kanyang kupunan, saan na mapupunta si Greg Zila? So, ang bagsak naman talaga dito, mga broads, ay sa PBA dahil ang rights niya nasa Northport pa rin. And yun nga, welcome pa rin siya sa kahit anong kupunan dito, mga broads. Siyempre, ikaw ba naman, 7-footer, hindi mo pa kukunin. Siyempre, may presensya na ito. And yun nga, may experience na ito sa Japan B-League, which is yung talent or yung mga experiences na improve ni Greg Slaughter ay maidadala niya dito sa PBA. At ang SMB ay alam naman natin mataas din itong magbigay, which is yan din ang mga gusto na bigayan ni Greg Zila. So sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba babagay ba si Greg Slaughter dito po sa SMB at katulong ni Junmar Fajardo? Balibalita nga, hindi pa rin ito nakakabalik sa SMB. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights lang. I'm out.